Kamusta mga tol? Celtics versus Mavericks sa finals, no? Jason Tatum versus Papaluka. Ay! The Megastar Kyrie Irving versus Boring Brown. Buhayahan versus Teamwork. Pogi versus Pangit. Mavericks versus Celtics finals preview. Try na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. First 5 ng Mavericks kadalasan, si The Megastar, Kyrie Irving, si Papaluka, ay! Si Royos Jr., si PJ Wash, at si Sander Gafford. Tapos yung first 5 naman ng Celtics, si Haldy Double Pay, si Redford White, si Boring Brown, si Jason Tatum, tsaka si Boss Al. At tsaka baka maglaro si Tigbalang mga tol, no? So baka si Tigbalang yung makita natin uli sa first 5. Diyan mga tol, no? Kung sa papel lang yung pag-uusapan, kitang-kita lamang talaga yung Celtics sa lakas, no? Pang All-Star yung first 5 ng Celtics para San Miguel, So dito Celtics muna tayo, ha. Unang-unang option ng Celtics, syempre, itong si Boring Brown sa isolation, di ba? Dito si Green Minded din bantay niya, pero malamang tumao talaga diyan si Royos Jr., no? Magiging problema ba ng Mavericks yung ganyan? Tingin ka mga tol, ha, kung puro sa labas lang titira si Boring Brown, hindi magiging problema yan, no? Pero kapag yan sumasalaksak palagi, doon magiging problema nila yan. At kung makita natin, kunwari, si Jason Tatum yung magbibigay ng screen, diba? For sure, ang gagawin dyan, magsiswitch lang si Royos Jr. tsaka si PJ Washington, no? At kapag si PJ Wash yung naging bantay niya, yan, kaya niya sa loob si Boring Brown. Pero yung isa pang style ng Celtics, mga tol, diba? Kukuha sila palagi ng switch kay Boring Brown at tsaka doon sila magbibigay ng isolation na ganyan. At yung gusto kong makita, mga tol, ha? Kunin palagi ng Celtics si Papaluka sa switch na hindi ginawa ng Timberwolves kahit kailan, no? Syempre naman, diba? Kailangan mo atakin talaga palagi si Pogi para mapagod naman yan. Okay, makakuha ka naman ng foul. O yan, naiwan na nga, sinapian ni John Wall kay Tano, 360, hanep! At kung magkataon naman si Megastar, yung mapas siya ganyan, asahan mo, tutulong talaga palagi ang Mavericks. Diyan lugi si Megastar, mga tol, no? Now, dyan ngayon papasok yung style ng Celtics na puro drive and kick out. Stick balang, 4-3, patay ka dyan. O yan pa, maliit ang bantay, Tinan yung depensa ng Mavericks, mga tol, tulong kagad sa loob, diba? This is why important talaga, may pasok ng Celtics yung mga gatong kick out. Stick balang, 4-3, patay ka rin dyan. At kung magkataon naman, sentro naman yung mapaswitch siya ganyan, isolation pa rin mangyayari dyan. Buhayan nga kasi yung Celtics, O yan, nice defense, 4-3, patay ka dyan. Natingin ko, hindi dapat gawin ng Mavericks kasi mga tol, hindi naman mahilig magpulos sa 3 points sa Celtics, So dapat umiwas sila sa mga switch na ganyan. Binuwayan na ulit, tungkap naman. Now, syempre, nandiyan yung isa pa, hindi magpapatalo yan, diba? Si Jason Tatum, ang tatao dyan syempre, for sure, si PJ Wash. Sinalaksa ka, lumea, pasok yan. At kagaya kanina, ang tingin ko rito, mga tol, kung perimeter lang, kaya talaga itong bantayin ni PJ Wash, no? So, yung mga ganyan 3 points, for sure, makukontes niya yung ganyan, yan, kumalog na nga. So, expect niya, mga tol, madigit yung gagawin depensa, ganyan, tinan nyo, Tapos yung style ng Mavericks, yung maagang tulong, diba? Iiwanan nila palagi yung weak side corner, si Derek Ramsey Lively, tingnan nyo, Pero binuwaya pa rin, 4-3, patay ka dyan. Pero kahit kung ako si PJ Wash, mga tol, yan talaga yung gusto kong gawin ni Jason Tatum, Yung madikit na siya tapos ang gagawin, titira pa rin ng 3 points, diba? Ayan, tungkad na nga. Ngayong playoffs kasi, mga tol, 29% lang si Jason Tatum sa 3 points, So kapag yan tumira ng contested na mga 3 points, edi syempre, mas malaki yung chance, mapasablay mo yung ganon. Again, kagaya kay Boring Brown, mga tol, hindi dapat pumayag na mag-switch yung Mavericks. Napa-double team mo, ipinasa tuloy, Redford White, 4-3, tungkad naman. Kasi kung hindi si PJ Wash o kaya hindi si Royos Jr. bantay, nakaw, delikado talaga para sa Mavericks yung ganun, no? Panigurado, aatakin lalong Jason Tatum yung ganun. Yan, for example, ito, si Green Minded yung napaswitch, No match talaga yan, diba? Kakainin talaga Jason Tatum yan. Full counted na nga. O yan pa isa, tignan nyo, kinuha na naman ng switch, tapos isolation na ganyan. Yan talaga, style ng Celtics, buhay yan talaga, Pero madalas kasi sila kumuha ng mga mismatch, tsaka sila ngayon aatake. At lalong-lalong hindi pwede si Megastar ang ganyan, di ba? Makapos si Megastar, tingnan nyo, pinosti yan Yan, pwede maging problema ng Mavericks yung ganyan, mga tol. Saan nila ngayon itatago si Megastar sa depensa? Kanino? Doon kasi sa Wolves, itago pa nila si Megastar, di ba? Kay Mike Conley Rayson Camera, pwede siya dun, Pero dito sa Celtics, kanino siya itatago? Parang wala, no? Pinuwersa pa rin, tungkap na nga. Kaya pa, tingnan nyo, kinuha sa switch, sentro naman na nakuha niya dito. Tsaka ngayon magka-isolation, kaya boring to Celtics, no? Step back 3 points, patay ka dyan. Hoy, like mo, ano na? Kanina ka pa nanonood, di ka pa nag-like, tigas na mukha mo talaga, no? Mag-like ka na! Kasi mga tol, di ba? Hindi nila pwedeng itago si Megastar kay Redford White. Scorer din yan, di ba? Maganda niya, kalbo na yan, Patay ka dyan. At lalong-lalong hindi pwedeng itago kay Haldy Double Pay. Ayan nga, tingnan nyo, si Papaluka na nga yung bantay, pogi na nga yan, kinakaldag pa ni Haldy Double Pay. Ang lakas, So most likely, ganito na lang yung mangyayari, ilalagay na Mavericks si Megastar kay Redford White. Kasi kadalasan naman, spot-up shooter naman niya si Redford White, di ba? Pero scorer pa rin talaga yan, Patay ka dyan. Ang tanong magdo-double team na ang Mavericks na ganyan para ipasa ni Jason Tatum yung bola? Tingin ko, wag dapat,
dapat no? Hindi dapat kasi sobrang daming scorer ng Celtics Mapaparating yung depensa. Ayan, nagkaroon tuloy ng mismatch kay Boring Brown. Di patay ka dyan. O yan, tingnan nyo depensa ng Mavericks. Pick and pop yan, diba? So nag-rotate kitik balance sa ibabaw. Pero nandiyan si Redford White, spot up shooter yan. 40.7% sa 3 points ngayong playoffs patay ka dyan. Celtics mga tol, ang number 2 sa 3 points noong regular season. 38.8% sa 3 points, napakataas no? So parang hindi talaga tama na sumugal yung Mavericks sa mga open na 3 points siya sa Celtics. Tukab naman. Nakita mga tol, no? Hindi pa actually sure kung maglalaro na ba stick balang. Pero ito kasi yung kaibahan niya kay Boss Al, diba? Pwede siya papostihin talaga ng Celtics At yan yung magbibigay ng ibang dimensyon sa laro ng Celtics na puro isolation doon sa dalawang buhaya. Pero meron naman kasing big man ngayon yung Mavericks, diba? Sina Sander Gapo at Derek Ramsey Lively, malakas pareho yung dalawa na yun Ang posible lang maging problema kung ayan again, targetin si Papa Luka sa posting naman na hindi naman ginagawa ng Timberwolves no? O yan, tinirahan na nga, kumalog naman. Now, yung depensa naman ng Mavericks mga tol, ang strength niya syempre, yung dalawang shot blocker nila, diba? Si Sander Gafford, hype ang galing Laban sa Timberwolves, naka 13 na blocks siya, ang dami, sa 5 laro lang yun At ito pang si Derek Ramsey Lively naman, naka 3 blocks din siya nung game 5. Baon sa pansitan. Pero kahit pa merong shot blocker sa Mavericks mga tol, for sure ganyan, tingnan nyo kagaya doon sa Timberwolves, ang ginagawa nila palagi, iniiwanan nila palagi weak side corner para makatulong sila palagi sa ilalim, diba? Ang tanong pwede ba yan ganyan sa Celtics? Patay ka dyan. Noong laban nila nung March 1 mga tol 21 out of 43 sa 3 points sa Celtics, napakarami. 48.8%, napakataas pa, patay ka dyan. At kung naalala nyo, ano bang sabi ko doon sa preview sa Timberwolves? Ang Timberwolves, inconsistent sila sa mga 3 points sa corner, diba? Pero kabaligtaran dito sa Celtics mga tol, na magaling naman sa mga corners Prita Jornosa for 3. Paminsan-minsan, ang mga 3 points mo'y nagbabalik. At yan pa talaga ang style ng Celtics mga tol, diba? Puro drive and kick coach yung mga yan. Si Coach Chot ang coach yung mga yan So meron talagang pangontra ang Celtics sa style na ginagawa ng depensa ng Mavericks. Patay ka dyan. Now, ito pa isang ginagawa ng Celtics na hindi naman ginagawa ng Timberwolves. Tingnan nyo si Papa Luka mga tol, tsaka si Boss Al. Ayan, tingnan nyo imbis na magstay lang sa corner si Boss Al, ayan pumanta siya, diba? Nice pass, dak. Kung ganyan palagi ang gagawin ng Celtics, malamang talaga magbago na yung gagawin depensa ng Mavericks. Kasi mga tol, alam ng Celtics kung paano kontrahin yung ganyang klase ng depensa So, okay, sa Mavericks naman tayo. Ngayon naman, doon naman muna tayo sa pinaka-pogi kay Papa Luka. Ay! Pwede syempre si Haldy Double Pay mabantay dyan, diba? Ayan tuloy-tuloy. Ay! Ang tanong kaya ba ni Haldy Double Pay na solo-solo depensa lang yan? Tingin ko posible pero depende. Ay! Kasi kung isolation tapos sa labas palagi titira si Pogi, tingin ko pwedeng kayang mabantay ni Haldy Double Pay. Nice defense na nga, pinasa na nga. PJ Wash for 3, patay ka dyan. Pero for sure, ganyan ang mangyayari, diba? Magbibigay palagi ng screen ng Mavericks. At tanong ano bang gagawin na depensa ng sentro ng Celtics? Mag-drop coverage ba yun kagaya na ginawa ni Capre? O ganyan mataas yung pwesto kagaya ni Tikbalang? Nice, paso assist na ni Papa Luka yan. Kasi mga tol, kung mag-drop coverage palagi si Tikbalang, nako po, doon talaga tingin ko malabo madepensa si Papa Luka. Shoot! Ay, buti na lang Pogi. Lalo na kung si Boss Al yan, diba? Drop coverage si Boss Al. Si Capri nga, hindi kinaya yung drop coverage. Si Boss Al pa kaya, aliyop, tak. Pero yung isang napansin ko na ginagawa ng Celtics mga tol, iba't ibang tao yung pinambabantay nila kay Papa Luka. Si Redford White naman yan, by the way, shoot! Ay! Pero kahit sino pa yan, diba? Ang importante talaga dito, drop coverage ba yan o hindi? Yung step back kasi ni Papa Luka sa drop coverage, sobrang galing talaga no? Shoot! Ay! Ito, tingnan nyo, si Boring Brown naman yung nagbantay, diba? Ginagawa ng Celtics yan mga tol para hindi masaning si Papa Luka sa nagbabantay sa kanya. Yan, tungkad na nga. Nakaya talagang gawin ng Celtics mga tol kasi nga, pang-all-star tong lineup ng Celtics Ayan, wala tumutulong by the way, patay ka dyan. Pa, si Boring Brown uli yung bantay. Nako po, naka-drop coverage. Kapag ganyan, nakita nyo yung ganyan, ang depensa, ilista nyo na kagad yan, shoot na yan. Pa isa, drop coverage din yan. Tingnan nyo, parang napakadali talaga para kay Pogi, diba? So dapat talaga iwasan ng Celtics yung drop coverage na ganyan. Ito rin pala mga tol, kagaya sa Celtics, mahilig din kumuha ng switch ang Mavericks tapos saka sila mag-isolation kay Papa Luka, diba? Pero tingnan niya mga tol, walang double team no? Tingnan niya, si Pritchard rin yung bantay niya, diba? Tingnan niya, ang bagal ng tulong sa ilalim yan tuloy, patay ka dyan. So papugian na lang, pagalingan na lang sa one-on-one. Si Papa Luka, step out 3-point shoot! At tapos si Megastar naman mga tol, ang tatao dyan, si Redford White malamang, diba? Ayan, drop coverage na naman, ako po. Diyan matatalo ang Celtics kapag ganyan, panay drop coverage sila, patay ka dyan. Ito si Papa Luka at si Megastar, pareho magaling sa midrange, yung dalawa na yan Ayan, tanong ko sa inyo, ano ba ang weakness ng drop coverage? Di ba midrange shots, patay ka dyan. Kahit sa isolation, expect nyo mga tol hindi na kailangan ipasok ng husto sa loob ng Mavericks kasi meron nakabang na malaki palagi sa loob no? Ganyang midrange shots ang gagawin tira niya mga yan.
Na yung kagandahan naman kasi sa Celtics mga tol, si Hadley Double Page at si Redford White, parehong solid talaga na defenders no? Parehong nasa all defensive second team yung mga yan ngayong season ha. So kahit sino sa kanilang dalawa yung depensa kay Megastar, parang parehas lang talaga, wala pinagkaiba no? Pareho naman malakas depensa yan tungkad na nga pero follow up, dak. Pero again, uulitin ko na naman ha, ang key natin dito, magaling dumipensa yung dalawa na yan, pero kapag yan in-screen na si Megastar tapos trap coverage yung depensa, magaling din sa pull-up 3 points yan patay ka dyan. So kung maisipan ng Celtics na ay hindi tayo pwede mag-drop coverage tol, sobra shooter kailangan naman maging ready sila sa ganitong pasa kay Derek Ramsey Lively na isa pumatay si Timberwolves yung game 5, dak. So ito mga tol ang posibleng solusyon dito ng Celtics ganito, switching defense yung gagawin nila na talaga namang matagal na nilang ginagawa sa depensa. Pwede naman talaga nilang gawin to mga tol kasi nga pang all-star yung first time ng Celtics puro two-way players pa yung mga yan. So imbis na mag-drop coverage ang gagawin yan, mag-switching na lang yan, diba? Ay tinirahan na nga si Tigbalang, shoot! Ay buti nila pogi. O kaya pa, tinan nyo, nag-switch na si Boss Al, diba? Yan ang hindi talaga masyado ginawa ng Timberwolves, mga tol, no? Megastar for 3, tungkap na nga. Para sa akin, mga tol, yan na siguro yung best bet na pwedeng gawin ng Celtics sa depensa. Pwersahin nila yung Mavericks na mag-rely nila sa mga isolation plays nila kasi nga nag-switching, no? O si Papa Luka, nakasalaksak, shoot! Ay! Kasi mga tol, para sa akin kahit pa sobrang scorer ni Papa Luka at ni Megastar, ito talaga yung lesser evil na no? Depensa mo sila ng solo-solo lang. Pull up! Mr. DJ, can I make a jumper? Mag-stick dapat yung Celtics sa galing nila sa one-on-one defense, diba? Mas meron silang chance na makadepensa sa ganon kaysa mag-drop coverage sila. Yan, Papa Luka, shoot! Ay, buti na lang, pogi. Huwag nilang iwanan tong corner na to. Delikado talaga to kasi magaling pumasa sa corners ang Mavericks. PJ Wash for 3, tungkap naman. O yan, tinan niya mga tol, walang tumutulong no? Yan, style talaga ng Celtics yan mga tol Kinikot pa rin, PJ Wash for 3, patay ka dyan. Kasi mga tol, tingin ko dito masisira ang depensa ng Celtics kapag nagsimula magpasahan na mabilis yung Mavericks, diba? At ma-open palagi yung mga 3-pointers nila. Yan, for 3, tungkap naman. Ang tanong dapat bang i-double team ng Celtics si Papa Luka? Parang hindi dapat mga tol no? Kasi nga, baka magsimula magpasahan yung Mavericks. Delikado talaga yung ganun magaling pa naman mamasa si Pogi, diba? Siguro kung mainit talaga si Pogi, sige, subukan nyo, mag-double team kayo. Pero kung hindi naman mainit, stick na lang siguro sa one-on-one defense muna. At tapos mga tol, hindi ko nababanggitin yung iba pang person ng Mavericks kasi kadalasan naman support lang yung mga yun sa offense Ang driver talaga nila palagi si Papa Luka kasi Megastar. Titira lang yung mga yan kung sakaling pasa ni Papa Luka kaya ni Megastar yung bola sa kanila. Tapos sa bench mga tol sa Mavericks, si Derek Ramsey Lively, si Green Minded, si Boy Tigas, si dating ex-mo, si By The Way, tsaka si Maxi Cleavage. Sa Celtics naman, si Pritchard Reynoso, si Boss Al kung maglalaro stick ba lang si Doogie Howser MD, tsaka si Professor Xavier. Tingin ko mga tol dyan naman lamang naman yung Mavericks sa bench kasi malaki talaga yung contribution ng Derek Ramsey Lively lalo sa depensa. So yan mga tol ang tingin ko rito lamang ang Celtics sa Mavericks pero konti lang talaga Pwede kasi mag-switch yung Celtics diba? At meron silang panlaban sa depensa ng Mavericks na palagi iniiwanan yung corner para makatulong sa loob kasi nga 3-pointer to mga to Magaling talaga sa mga drive tsaka mga kick-out yung Celtics diba? Tsaka mga shooter talaga sila sa corner Kaya nga nung huling naglaban sila 21 na 3 points na shoot ng Celtics, napakarami So ang hula ko rito mga tol 4-2 kaya 4-3 Celtics ang magcha-champion dito Pero eto isang malaking pero kung mag-agawan na naman sa finals MVP sina Boring Brown at Jason Tatum, nako po, todas 4-0 kaya 4-1 Mavericks ang magcha-champion dito. Sa per game naman tingin ko ang magiging factor dyan yung 3 points sa Celtics So kung makashoot ng 14 na 3 points sa Celtics pataas 14 panalo Celtics malamang 13 pababa na 3 points malamang talo ang Celtics dito. O yan na panghimagas, mali kayo mga hitar ng Celtics.